Sabi nga nila extortion daw yon, tapos wala naman daw nga warrant of arrest, may subpoena. So isa-isahin po natin. Ano ba ang diferensya ngayon rin po kay Senator Bato? Subpoena at saka ang warrant of arrest. Ano po ang pagkakaiba? Magkaiba po ito. Yung subpoena po ay pwedeng i-issue ng korte, pwede ring i-issue ng legislative body in aid of their legislation. At pwede rin pong i-issue ito ng mga quasi-judicial bodies at even ng ang Philippine National Police in the course of any investigation. Ang subpoena po ay dalawang klase. Meron pong subpoena ad testificandum kung saan ay ikay titistigo lamang. Pupunta ka lang doon para magbigay ng iyong salaysay. At yung isa naman po ay subpoena duces tecum o di umano ay pinapupunta ka para mag-produce ng mga document na ipinapadala sa iyo. Ngayon, yung warrant of arrest po, tanging korte lamang ang pwedeng mag-issue nito kung saan inaatasan ang isang law enforcement agency na arestuhin at dalhin sa korte ang inuusig ng batas. Kung ito po ay warrant na ini-issue ng korte, iba pa yung order of arrest. Yung order of arrest, sa usually naman yun sa Senado, pag sinight ka in contempt o hindi ka dumating, pwede silang mag-issue ng order of arrest. No? In relation sa kanilang inquiry in aid of legislation. So, subpoena, walang kumbaga dapat wala kang katakutan. Kung ikaw po ay bigyan ng subpoena o dapat matakot ka na ba? Doon sa mga ini-issue na subpoena, meron doon naka-provision na pag hindi ka sumunod, maaari kang is-cite ng indirect contempt. Pero yung pagsa-cite ng indirect contempt, hindi po ito basta-basta, kundi mag-a-apply pa sa korte para i-cite ka in contempt. At yun naman, yung indirect contempt, parang criminal in nature din po yan. Kaya bibigyan ka rin naman ng panahon para sagutin. At kung mapapakita mo na ang iyong hindi pagtupad sa subpoena ay justifiable, hindi ka naman din iko-contempt ng korte.